Mas lalong namulat si Isay pagkatapos ng gabing yon. Hindi na siya ang dating Isay na ordinaryong babae lamang na nagtatanim ng mga halamang gulay sa bukid. Alam din niya sa kanyang sarili kung bakit siyang napiling magkaroon ng ganoong mutya, dahil may misyon siya na dapat gampanan at tapusin. Ang lipulin ang masasamang nilalang, katulad ng mga aswang na nagdudulot ng takot at karahasan sa mga tao sa kanilang lungsod. Malaki ang kutob ng dalaga na hindi pa roon natatapos ang laban nila ni Carmelo. Tiyak niyang paghahandaang muli ng lalaking aswang ang susunod nilang pagkikita. Magkagayunman ay hindi naman pinabayaan ni Isay ang kanyang hanap buhay. Pinilit pa rin niyang maging normal ang kanyang mga ikinikilos na kagaya ng dati, pero may kaakibat ng dubling pag-iingat sa lahat ng kanyang mga galawan. Sa mga lumipas pang mga araw ay walang paghupa ang nararamdamang galit at inis ng aswang na si Carmelo kay Isay. Hindi niya kasi matanggap at tila natapakan ang kanyang pagkaaswang dahil natalo lamang siya ng isang babae. Subalit inilihim niya iyon sa mga nasasakupan, lalong-lalo na sa mga magulang niya mga pinuno. Malaking kahihiyan kasi iyon para sa kanya kapag kumalat na isang pangkaraniwang babae lamang ang nagawang talunin ang kanilang prinsipe. Kapag nangyari yon, ay mas gugustuhin na lamang ni Carmelo ang mamatay kaysa saluhin ang lahat ng kahihiyan, lalo na sa mga ibang uri ng mga aswang na kinakatakutan ang kanilang angkan o lahi. Bukod pa roon, ang iba pang rason ni Carmelo ay dapat wala munang ibang makaalam na may taglay ng pangil ng santilmo ang nakalaban niyang babae, dahil paniguradong kapag nalaman ito ng kanyang mga kalahi at ang ibang lahi ng mga aswang, ay tiyak niyang marami ang magkaka-interes dito at makikipag-agawan sa kanya para mapasa kanila ang kakaibang mutya. Dapat ay sa akin mapunta ang mutyang yon at hindi sa iba. Sa lalong madaling panahon ay kailangan ko nang balikan ng babaeng may hawak nun at sa pilitang kunin sa kanya ang pangil ng santelmo. Hindi na dapat tumagal pa ito at baka may ibang aswang pa na makaalam na pwedeng maging dahilan ng aking pagkabulilyaso. Ako lamang ang may karapatang makinabang doon dahil ako ang unang nakakita. Ako ang dapat na maging immortal. Ako lang. Paghihimagsik ng kalooban ni Carmelo habang nasa gubat na pinipiling mag-isa at malayo sa kanilang kampo para mag-isip kung paano niya makukuha ang mutya sa dalaga. Ipinagpatuloy naman ni Isay ang ganoong ikot ng kanyang buhay. Bukid-bahay, bahay-bukid pa rin ang kanyang ginagawa. Halos 1 linggo na rin ang nakalipas pagkatapos niyang makalaban ng lalaking aswang na abwel na nagtangkang kunin sa kanya ang tangan niyang pangil. Inilihim din niya sa kanyang mga magulang ang nangyaring pakikipaglaban niya sa kampo ng kasamaan. Matatanda na ang kanyang ama't ina, kaya hindi na sila dapat mag-alala pa sa kanya ng gusto at baka makasama pa sa kanilang kalusugan. Kaya na rin naman niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ako ang pinili mong maging tagapangalaga, pangil ng santelmo. Kaya aalagaan kita at baka iingatang hindi mawala sa akin. Basta sana igabayan mo ako lagi sa araw-araw para maprotektahan din kita sa mga masasamang nilalang na magnanais na kunin ka at gamitin sa kasamaan. Magtulungan tayong dalawa, aking kaibigan. Simula nang mapasa kanya ang pangil ng santelmo, ay madalas nang kausapin ni Isay ang tangan ng mutya. At para naman siya nitong sinasagot sa kanyang isipan. Hindi niya alam na bukod sa aswang na si Carmelo, ay may iba pang nilalang ang nakabantay sa kanyang mga galawan na nagtatago sa likod ng mga malalaking punong kahoy at masusukal na halamanan. Naghihintay ng magandang pagkakataon para masunggapan at maagaw ang tangan ng mutya ng dalaga. Nang wala nang maisip na ibang paraan si Carmelo para makuha ang mutya kay Isay, kung hindi ang labanan ito, ay napagpasyahan uli niyang harapin ang dalaga sa gubat.
Sa kanyang pagmamadali at kaguluhan ng isipan, ay hindi niya napansin ang isang kawal na abuel na inutusan ng kanyang pinunong ama para sundan ito dahil ilang araw na nitong napapansin ang kanyang anak na aligaga at tila may malalim na iniisip. Sa pinagpwestuhan ni Carmelo ay matyaga nang hinihintay ang dalaga. Madaling araw pa lamang kasi ng mga sandaling yon, kaya hindi pa ito nagpupunta sa kanyang taniman. Sa kanyang paghihintay ay may nakita siyang isang napakagandang babae na gagala-gala sa gubat. Hindi pangkaraniwan ang ganda nito dahil maski ang katulad niyang abuel ay napahanga rito. Hindi kasi sila basta-bastang napapahanga sa mga babae, lalo na sa mga mortal na tao, kaya alam niyang isa rin iyong aswang. Agad na nagngit-ngit ang kanyang mga pangil nang maisip niyang baka isa sa mga ito ang may nakakaalam na tungkol sa pangil ng San Telmo na hawak ni Isay. At ito rin ang kanyang inaabangan. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang mapalingon na magandang dilag sa kanyang kinaroroonan. Bigla kasi niyang nasagi ang isa sa mga maliliit na halaman sa kanyang harapan, kaya nakalika siya ng ingay. Kung minamalas ka nga naman ano pa nga bang magagawa ko kung hindi ang harapin ng babaeng yan at alamin sa kanya kung anong lahi siya, at kung manlaban ito ay mapipilitan akong kitilin ng kanyang buhay. Lumabas ang lalaking aswang mula sa kanyang pinagtataguan at matyaga naman siyang pinapasadahan ng tingin ng lihim niyang bantay. Sino ka? Anong pakay mo sa gubat na to? At ano ang iyong lahing pinagmulan? Dayo ka ba rito? Sa napakaraming katanungan ni Carmelo ay wala siyang natanggap na pagtugon mula sa dalaga, maliban sa nakakalukong ngiti nito. Hahayaan na sana iyon ng prinsipe at akmang tatalikuran na nang bigla na lamang nagbago ang itsura nito mula sa pagiging aswang na bangkilan. Tanging ang mukha lamang nito ang nagbago at ang dating maamong itsura nito ay naging isang dambuhalang baboy ramo. Nakausli sa labas ang mahahaba nitong pangil. Sinabi ng babaeng bangkilan sa lalaking aswang na abuel na siya ang dapat na makakuha ng pangil ng San Telmo at hindi sa mahinang aswang na kagaya niya. Kaagad na nabuhay ang galit sa puso ng prinsipe. Kasabay sa pagbabago ng kanyang itsura ay sinugod niya ang bangkilan. Tanging mabilis na pag-iwas lamang ang nagagawa nito sa mga pagsugod ni Carmelo at hindi pa gumagawa ng hakbang para gumanti. Naiinip naman ang kawal ng mga abuel na nagtatago sa itaas ng malaking punong kahoy. Nababahala din siya sa kaligtasan ng kanilang prinsipeng abuel, subalit tanging ang panlalaki na lamang ng kanyang mga mata ang kaya niyang gawin dahil sa mga sumunod na nasaksihan. Walang kahirap-hirap na sinuwag at nilapan ng babaeng bangkilan si Carmelo. Kalunos-lunos ang sinapit ng lalaking aswang, lalo na nang sagpangin siya sa leeg hanggang sa humiwalay ang kanyang ulo. Natatarantaman ay nanginginig na nilisan ng kawal ang lugar. May bahid din ng takot ang kanyang nadarama at baka mahuli siya ng bangkilan na lumapa kay Carmelo. Wala man lang kalaban-laban ang isa sa pinakamalakas na abuel ng kanilang lahi sa kamay ng isang babaeng aswang. Hinawakan ng bangkilan sa magkabilaang paa si Carmelo, saka dinala sa liblib na lugar sa gubat at doon niya ipinagpatuloy ang paglantak nito sa mga laman ng lalaking aswang. Mag-uumaga na nang maubos niya ang mga karne ni Carmelo at halos buto-buto na lamang ang natitira dito at wala man lang pagkakakinlanlan ang naiwan. Napadigay pa ang bangkilan dahil sa labis na kabusugan. Samantala, gumayak na si Ise ng kanyang damit pang bukid pagkatapos niyang ipagluto ng kanin at ulam ang kanyang mga magulang, kaya umalis na siya ng bahay. Hindi pa man siya nakakapasok sa daanan sa gubat ay nararamdaman niya ang mga yabag ng mga paa na sumusunod sa kanya. Mas lalo niyang binilisan ang kanyang paglalakad at wala naman siyang takot na nararamdaman sa mga oras na iyon. Ang tanging gusto lamang niya bago siya atakihin ay mailayo muna niya ang nilalang na nakasunod sa kanya sa kabiasnan. Nang makalayo ay saka lamang binagalan ng dalaga ang paglalakad.
Naramdaman niyang malapit na ang sumusunod sa kanyang nilalang, kaya hinarap niya ito. Nagulat naman siya dahil hindi tumugma ang kanyang hinala na isa ay yung aswang. Ikaw na naman, Ivan? Pwede ba? Tantanan mo na ako kung ayaw mo uling bigwasan kita. Halatang bangag ka na naman sa ipinagpapawal na droga dahil nanlilisik na naman ang mga mata mo. Masahol ka pa sa aswang kung makatitig. Hindi sumagot ang binata. Nanatili lamang itong nakatayo habang malagkit na tinitingnan ang dalaga ng pataas at pababa. Para din itong asong ulol na nakangisi habang nakahawak sa kanyang kasilanan. Ikinuyom naman ni Isay ang kanyang kamao at paglapit ni Ivan sa kanya ay binigyan niya ito ng isang sapak sa muka, pero hindi niya masyadong nilakasan. Baka kasi kapag itinudo niya ay bawian na ito ng buhay. Saktong panakot lamang ang ginawa ng dalaga na umipikto naman sa binatang adik. Pagkatayo ay kumaripas ito ng takbo pababa ng gubat. Napangiti na lamang si Isay habang tinatanaw ang duwag na si Ivan. Sa kanya ay pinagpatuloy ang pagpunta sa kanyang taniman. Habang tumatakbo ang binata ay may nahagip ang kanyang mga mata ng isang napakagandang babae. Nakakagat pa ito sa kanyang labi saka kinindatan ng binata. Sa ganda ng dalaga ay sino mang lalaki ay tiyak na mapapanganga. Gamit ang mga mata ay sininyasan nito si Ivan na para bang pinapasunod niya ito sa pupuntahan. At dahil sa kamanyakang dumadaloy sa katawan ng binata, ay kaagad naman itong sumunod na walang pag-aalinlangan. Dinala siya nito sa matalahib na lugar at bahagya pang ibinaba ng babae ang puting kasuotan sa kanyang balikat. Alam na kaagad ni Ivan kung anong nais na mangyari ng dalaga na umaakit sa kanya. Sa isang iglap ay hubot-hubad na ang binata, kaya napangisi naman ng babae sa kanya muling kinindatan si Ivan. Sininyasan niya itong lumapit gamit ang hintuturo. Tila gutom na gutom namang sinunggaban ni Ivan ng halik ang magandang dalaga sa pisngi nito, bibig at leeg, saka ito dahan-dahan na inihiga ng lalaking adik. Ang akala ni Ivan na nakajakpat na siya ay isa palang malaking kamalian, dahil ang dalagang kanyang kinubabawan ay isang mabangis na aswang na lahing bangkilan. Wala siyang kamuang-muang na habang hinubaran niya ng damit ang babae ay napahaba na nito ang mga ngipin at pangil. Sinagpang siya nito sa leeg, kaya napasigaw siya ng malakas hanggang sa tumirik ang kanyang mga matang bumulagta sa lupa na wala ng dugo. Sinipsip iyon lahat ng dalagang aswang. Dinig na dinig naman ni Isay ang malakas na sigaw ng binata, at ayon sa boses nito ay sigurado siyang si Ivan iyon. Napailing na lamang siya dahil tiyak niyang nilalangaw na ngayon ang lalaki, pero sa kabilang banda ay napapangiti rin siya dahil sa wakas ay mawawala na ang kanyang kinaiinisan at nang mamanyak sa kanya. Maraming salamat sa nilalang na iyon kung sino man siya. Dahil sa kanya ay hindi sa kamay ko nagbayad ng kasamaan si Ivan. Malinis ang aking konsensya sa anumang nangyaring masama sa kanya. Ipinagpatuloy niyang kanyang pagdidilig at kailangan niyang bilisan dahil pataas na ng pataas ang araw at sumasakit na sa balat ang sikat nito. Bandang 9:00 na nang matapos ang dalaga sa kanyang mga gawain. Sa labas ng bakod ng kanilang lupain ay may napansin siyang isang babae. Nakatanaw itong nakangiti sa kanya ng napakatamis. Nilapitan ito ni Isay at saka tinanong, Sino po sila at ano pong kailangan nila? Taga saan po kayo rito? Ako nga pala si Ira. Isa akong aswang. Kaagad na inihanda ni Isay ang kanyang sarili at dumistansya ito ng bahagya sa babae, saka hinawakan ng matalas na itak na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Anong kailangan mo? Nagkakamali ka ng iniisip. Wala akong interes sa mutyang nasa bulsa mo. Gusto ko lang makipagkaibigan dahil ramdam ko sa iyong pagkatao na isa kang mabuting tao. Ako nga palang pumaslang sa binatang bumastos sa iyo kanina.
Nakahinga ng maluwag si Isay, pero hindi pa rin siya dapat napakampante. Sa isip-isip kasi niya ay baka kinukuha lamang ng babaeng aswang na ito ang kanyang kalooban at tiwala, at sa huli ay patraidor siya nitong aatakihin. Salamat sa ginawa mo. Pasensya na kung pinakitaan ka agad kita ng hindi pagtitiwala dahil minsan akong nakipaglaban sa isang aswang na lalaki. Gusto kasi nitong kunin ang pangil ng San Telmo mula sa akin. Ang tinutukoy mo bang aswang ay isang prinsipe? May kalakihan ng katawan at magulo ang mga buhok? Oo, siya nga. Kilala mo ang aswang na yon? Hindi, pero wala ka na rin dapat ikabahala sa kanya dahil kinain ko na rin siya kaninang madaling araw. Naamoy ko kasi sa kanya ang kasamaan kaya hayon, winakasan ko ng kanyang buhay. Kung gusto mong makasigurado na nagsasabi ako ng totoo pumunta ka lamang sa gawing kanan. Sa tabi ng isang puno ng balete ay nandoon ang kanyang mga buto at isiniksik ko ang kanyang ulo sa mga baging para mapakinabangan naman siya ng mga uod. Sobrang napahanga si Isay sa babaeng aswang ng mga sandaling yon. Hindi siya makapaniwalang ganoon na lamang kay Ira ang kadaling pumatay ng mga nilalang na gustuhing kitilan ng buhay. Para bang laro lamang sa babae ang kanyang ginagawa. Magiging prangka ako sa'yo, Ira. Hindi pa kita lubos na pagkakatiwalaan dahil isa kang aswang. Pasensya ka na ha, sinasabi ko lamang ang totoo. Siya nga pala, ako nga pala si Isay. Ang ganda naman ng pangalan mo, Isay. Ayos lang, Isay. Huwag kang mag-alala dahil pareho lamang tayo ng nararamdaman. Hindi rin muna kita lubos na mapagkakatiwalaan habang hindi pa kita kilala ng lubusan. Hayaan mo ang panahon ang gumawa ng paraan para makilala natin ng husto ang isa't isa. Pagkatapos nilang mag-usap, ay naglibot-libot sila sa lugar. Ipinakita ni Isay kay Ira ang kanyang mga alagang pananim na malapit ng mamunga. Pagkatapos ay pumunta rin sila sa loob ng gubat. Si Ira naman ang umaalalay sa dalaga dahil mas kabisado nito ang pasikot-sikot sa daan sa gubat. Magaan ang loob nila sa isa't isa, kaya nagagawa nilang magkwentuhan ng masaya. Nakakalayo na sila ng nilalakad nang makaramdam si Ira ng kakaiba sa may hindi kalayuan. Kaya niyaya niya si Isay na bumalik na sa bukid. Nagtaka man si Isay sa biglaang pagbabago ng mood ng bago niyang kaibigan, ay wala siyang magagawa. Minabuti na lamang niyang sumunod dito dahil patanghali na rin at nakakaramdam na rin siya ng gutom. Pagbalik nila sa bukid ay kaagad na nagpaalam si Ira sa dalaga. Ayon dito ay may importante siyang lalakarin. Iba ang kutob ni Isay ng mga sandaling yon na para bang may mali sa mga nangyayari. Ipinagkibit balikat na lamang muna niya ang bagay na yon at mas inuuna muna niya ang pangangalam ng kanyang sikmura. Dumiretso siya sa kubo, saka kinuha ang baong pagkain. Subalit sa kasamaang palad ay napanis na ito, kaya mapipilitan siyang bumaba ng gubat. Malas naman oh. Sayang naman itong grasya. Ako pa naman ang nagluto. Nakalimutan ko kasing alisin sa supot sa sobrang init pa ng panahon kaya tuloy napanis. Ay naku. Walang nagawa ang dalaga kung hindi ang tiisin ang gutom. Pagdampot niya ng mga gamit ay lumakad na siya pauwi. Sa mga oras na yon ay nakapagsumbong na rin ang kawal na abuel sa kanilang mag-asawang pinuno. Nagsialulungan ang mga ito dahil sa matinding galit na nararamdaman. Mabilis nilang pinaganda ang lahat ng kanilang kawal at mandirigmang mga aswang. May mga tiktik din silang mga kasama na sumang-ayon sa gagawing paglusob mamayang gabi. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na rin si Isay sa kanilang bahay. Kaagad naman siyang kumain at pagkatapos ay nagpahinga sa kanaligo. Umidli pa siya ng ilang oras at nang maramdaman niyang hapon na ay bumalikwas siya ng bangon saka dumiretso sa kusina
para magluto. Magdadapit hapon na nang matapos niya ang gawaing bahay, kaya muli siyang nagpaalam sa kanyang ama't ina na babalik na siya sa bukid. At habang paakyat na siya ng gubat, ay napansin niya si Ira na palingalinga sa paligid. Nasa may kalayuan ito na para bang nagmamadali ayon sa kanyang ikinikilos. Palihim niya itong sinusundan kung saan man ito pupunta. Kinukutuban si Isay sa mga ikinikilos ng bagong kaibigan. Halos 2 oras din ang kanilang nilakbay hanggang sa nakarating sila sa tila ba isang tribo. Mabilis na umakyat sa isang puno si Ira na hindi gaanong kataasan. Sakto lang na natatanaw niya ang mga nilalang na abala sa pag-uusap-usap. Isay, ihanda mo ang iyong sarili. Susurpresahin natin ang mga aswang na abuel na yan. Uunahan natin sila sa kanilang mga plano. Nagulat naman si Isay dahil hindi niya lubos maisip na alam ni Ira na sinusundan siya nito. Kaya napailing tuloy siya nang wala sa oras. Walang iya, ang talas ng pakiramdam mo ah. Grabe. Planado kong itong lahat, Isay, kaya pasensya ka na. Pati ang pagsunod mo sa akin dito ay plano kong lahat. Saka ko na ipapaliwanag sa iyo mamaya ang lahat. Basta ihanda mo ang iyong sarili dahil paniguradong malaking digmaan ang maggaganap ngayong gabi. Tilipulin natin ang lahat ng mga aswang na abuel na kalahi ng iyong nakalabang prinsipe. Hindi na lamang sumagot pa si Isay at binunot na lamang niyang matalas niyang pangil. Saka inilagay sa kanyang liig ang pangil ng San Telmo na ginawan niya ng laylayan para magmukhang kwintas. At nang marinig nilang nagsialulungan ang mga abuel, ay sigurado ang babaeng bangkilan na handa na ang mga ito sa paglusob. Nagsitalunan ng matataas ang mga tiktik at hindi inaasahan ng 2 dalaga, kaya nakita sila ng mga ito. Mabilis na isunumbong ng mga yun ang mga nakita sa kanilang mga pinuno. Wala na ring magawa ang magkaibigan kung hindi ang lumabas sa kanilang pinagkukublian. At nang makita sila, ay kaagad na kinumpirma ng kawal na nakasaksi sa pagpatay sa prinsipe nilang si Carmelo na ang babaeng puti ang damit ang siyang salarin. Isay, handa ka na ba, aking kaibigan? Ngayon natin masusubukan ang tangan mong mutya. Kung handa ka na, Ira, ay handa na rin ako. Hindi tayo magpapatalo sa mga abuel na yan. Bigyan natin sila ng leksyon ngayong gabi. Si Ira naman ay humanga kay Isay ng mga sandaling yon dahil sa ipinapakita nitong determinasyon at katapangan.